kita, tinanong bakit ako ba? Ikaw ay nakilangan, tinanong ko ay nag-iba. Sana umulit ka, ako'y nakabalik mo sa'yo. Galing ka sa puso kong nahika. Mapagpalang araw po sa inyo. At ako po si Elijah V. Loyola at ang pangalan po ng aking tatay ay si Luis Loyola at aka Jack the Buhawe. At nung mga nakaraang araw po, sumakad po ang aking tiyan. Narinig ko na lang po na papapray po natin kay Brother Willie sa kanya pong Bible program. At sa bilang pong 1 to 10, 8 po ang sakit ng aking tiyan. 8. Dumaan po sa 3 at tuluyang na pong nawala. At nakapaglaro na po ako at nakakapagtalon. At maraming salamat po kay Diyos Ama, kay Jesus po at kay Brother Willie dahil po naging instrumento po ng Diyos. At kung lolobin po ng Diyos na makapunta po kami sa Bulacan upang magsama-sama. Amen. Magandang araw po sa inyo. Bye! Defending the Truth, November 29th, join Christian Apologist Philippines for a one-day conference on biblical truth, reasoned faith, and bold witness. Featuring Bishop Ray Aramis, Brother Willie Santiago, Pastor J.A.R. Aranzanso, and Doc Ronald Abidos, leaders teaching apologetics, church history, and practical gospel defenses. Expect workshops, live Q&A, and real-world responses you can use next Sunday. Training to stand firm with grace. Bring your Bible and your toughest questions. Register now.
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study. Sa YouTube Live po ngayon, ang atin pong programa. Sa mga nagtatanong po bakit po wala tayo sa Facebook Live, nasira po kasi yung computer ni Brother Edwin. Kasi po siya po yung nag-aasikaso noong live streaming sa Facebook, nagkaroon po ng problema. Baka po loobin ng Panginoon, itong mga darating na araw, makabalik po yung ating live streaming sa Facebook dahil naipaayos na po yung computer na gamit ni Brother Edwin. Sa umaga pong ito, ating wini-welcome ang ating mga ka-Bible study dito po sa YouTube Live, sa ating YouTube channel, Brother Willie Santiago. Meron pong 33 na mga kasama po tayo sa atin pong Bible study. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating videos, paki-click ang notification bell. Nang palagi po tayong mabigyan ng notification ng YouTube pag tayo po'y mayroong live streaming, at meron tayong bagong upload na videos. Ang atin pong mga schedule, tuwing linggo po alas 9 ng umaga at pagka naman po Martes at Huwebes alas 9 ng gabi. Tayo po ay agad na pong mag-umpisa mga kapatid, mga ka-Bible study para po sa pagpapatuloy po ng ating paksa na pinag-aaralan. Ang kahulugan ng salitang ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan na pinagkamali ang rapture ni Eli Soriano ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa na noong nakaraang linggo ay atin pong inumpisahan mga kapatid. Yun pong nasa aklat ng Lucas 17:34-36. Ito po yung pinagbabatayang talata ni Brad Eli at ng iba pang mga pastor para po ituro na iyan daw po'y rapture. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito po mga kapatid, pagka binigyan ng paliwanag, yan yung rapture mga kapatid. Yung mga kukunin dyan, ang ira-rapture at maliligtas. Yun ikang maiiwan, sila hindi makakasama sa rapture, sila mapapahamak. Ngayon mga kapatid, sa atin pong natutunan nung nakaraang linggo, kung natatandaan nyo pa, nung marinig yan ng mga alagad, noong sabihin niya ng ating Panginoong Jesucristo, ang naging sagot ng mga alagad, patanong, 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? Yun ang naging tugon ng mga alagad na nakarinig. Tinanong nila si Jesus Christ, saan, Panginoon? Ibig sabihin, gusto nilang malaman yung lugar kung saan mangyayari na may isang kukunin, may isa namang iiwan. Sagot naman ni Jesus Christ, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Nasusundan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Isa'y kukunin, isa'y iiwan. Saan po yan mangyayari? Saan yan magaganap? Nagtanong yung mga alagad, saan Panginoon? Sagot naman ni Jesus Christ, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Ang lugar na tinutukoy, kung saan naroon yung bangkay, doon naman yung mga uwak magkakatipon. Ngayon, sa Biblia, saan po ba yung tinutukoy na lugar na yan? Doon po sa hula ng Propeta Ezekiel
39:17 hanggang 22. Balikan po natin yung talata. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat na hayop sa parang. Magpupulong kayo at kayo'y magsiparito. Magpipisang kayo sa lahat ng dako. Sa aking hain na aking inihahain sa inyo, sa malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel. Mga kapatid, saan po yung lugar na yon? Yan po sa Israel. Sa mga bundok ng Israel, upang kayo'y makakain ng laman at makainom ng dugo. Kinakausap po rito yung mga ibon eh. Naghahanda ang Diyos para sa mga ibon ng kanilang magiging pagkain. Papakainin ng Panginoong Diyos yung mga ibon ng mga laman, paiinumin ng dugo. Tuloy. Kayo'y magsisikain ng laman ng makapangyarihan at magsisiinom ng dugo ng mga prinsipe sa lupa, ng mga lalaking tupa, ng mga batang tupa at ng mga kambing, ng mga toro na pawang patabain sa basan. At kayo'y magsisikain ng taba hanggang sa kayo'y mga busog at magsisiinom ng dugo hanggang sa kayo'y mga lango sa aking hain na aking inihain sa inyo. At kayo'y mga bubusog sa aking dulang ng mga kabayo at mga karo ng mga makapangyarihang lalaki at ng lahat ng lalaking mangdidigma, sabi ng Panginoong Diyos. At aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa at makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. Sa gayo'y malalaman ng sangbahayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Di ang setting pala na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung hula na binabanggit ng propeta Ezekiel, ito pala'y sa Israel. Tama po. Yung sinabi ni Jesus Christ, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, saan mangyayari yan? Sa Israel. Nagkakaintindihan po dyan sa online. Propesiya po ang binasa natin hula dito sa aklat ng propeta Ezekiel. Ngayon, saan po mismo ang katuparan ng hula na yan? Mga kapatid, kailan po mangyayari yung ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, ang involved pala dyan, mga kapatid, mga ibon. Magiging pagkain nila yung laman noong mga makapangyarihang mga mandirigma. Ibig sabihin, meron palang labanan, meron palang digmaan, meron palang gyera. Saan? Sa Israel. Yung mga mapapatay dun sa gyera, sa digmaan, magiging pagkain ng mga ibon, ng mga uwak. Amen. Ngayon, kailan po mangyayari yung digmaan na yan? Na yung lahat ng mapapatay, magiging pagkain ng mga ibon. Sabi po sa Apokalipsis 19:11-21, pag binasa po natin ng tuloy-tuloy, mga kapatid, si Jesus Christ mula sa langit, papunta rito sa lupa, nakasakay sa kabayong maputi. Kasama niya yung hukbo ng langit, nakasakay din sa mga kabayong maputi. O ngayon, papunta rito sa lupa. Meron namang nag-aabang dito sa lupa. Nandyan na ang hayop, nandyan ang bula ang propeta, nandyan ang mga hari, kasama ang kanilang mga hukbo para labanan si Jesus Christ at ang kanyang hukbo na papunta rito sa mundo. Nagkakaintindihan po. Yan, 49 sa YouTube Live ang ating mga kasama. Ano mangyayari? Lahat noong mga narito sa lupa na hukbo na nakahandang lumaban kay Jesus Christ sa pangunguna noong hayop, noong Antikristo, saka nung bula ang propeta, lahat sila mapapatay sa labanan. At sila ngay magiging pagkain ng mga ibon. Yung hayop at bula ang propeta, yun po'y susunggaban para ibulid naman
sa dagat-dagatang apoy. Ha? 19:20 ng Apokalipsis. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Yan sa labanan na yan, ang una agad na tatamaan dyan, yung mga leader, yung hayop at bulaang propeta. Sila agad yung casualty dyan eh. Sila po ay susunggaban para ihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Nagkakaintindihan po. Ngayon, ano ang tawag dyan po sa labanan na yan, sa digmaan na yan, na si Jesus Christ, kasama ang hukbong nasa langit, papunta rito sa lupa. Nag-aabang yung Antikristo, yung bulaang propeta, saka yung kanila namang puwersa. Sa Apokalipsis 16:12 hanggang 16, yung labanan na yan, yung digmaan na yan, yan po ang Armageddon. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Basahin natin, Apokalipsis 16:16. Ito po ang ating mababasa. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yung Armageddon, literal po yung digmaan. Labanan po yan. Sa pagitan ni Jesus Christ ng kanyang hukbo, laban naman sa Antikristo at sa mga hukbo ng Antikristo. Amen. Mag-amen naman po yung nasa online na naintindihan. Yan po yung literal na digmaan. Kaya ko po yan binibigyan ng diin kasi nung araw si Brad Eli, kung natatandaan po ng mga kapatid, ano yung Armageddon? Yan daw po ay katwiranan. Labanan ng katwiranan. Debate raw yan. Di ba? Kaya sabi ni Brad Eli, dapat maalam ang mga kapatid sa Biblia. Dapat marami kayong alam na talata. Kasi sa Armageddon, labanan yan ng katwiran. Magtatalo-talo pagtatalo yan. Yan nung nabubuhay pa si Brad Eli. Ang pinupus ni Brad Eli, debate. Ngayon si KDR na leader, yun ikang debate, pwede na bang wala nang salitaan yan, wala nang kibuan dyan. Tapos sasabihin, magka-frequency daw yung magtsuhin. Magka-frequency raw, iisa raw ang nasa isip. Kung magka-frequency, ba't yung debate kay Brad Eli, katwiranan, may usapan yon, may salitaan. Si KDR, ang kanyang debate ngayon, wala nang salitaan, wala nang kibuan. Dadaanin na lang daw sa gawang mabuti. Ayan po mga kapatid. Yung mga exeter sa MCGI na para sa kanila walang itinurong mali si Brad Eli. Ang nakitaan lang nilang mali si KDR. Pakitingnan niyo po yung turo ni Brad Eli na Armageddon, debate, diskusyon, katwiranan. Samantalang sa Biblia, ang Armageddon, literal na digmaan yan. Labanan po yan. Si Jesus Christ at ang kanyang hukbo, galing sa langit, papunta rito sa lupa, nakaabang yung Antikristo, yung bulaang propeta at yung mga hari. Kakampi noong Antikristo at yung kanilang hukbo laban kay Jesus Christ. Pero talo sila sa labanan. Yung mga mapapatay doon sa Armageddon, yung kanilang mga bangkay, magiging pagkain ng mga uwak, ng mga ibon. Amen. Yan po yung sinasabing ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Hindi po yan rapture. Kagaya ng paliwanag ni Brad Eli dyan ng ibang mga pastor. Kasi nung araw, di yan nga ang paliwanag ni Brad Eli. Ang kukunin, ira-rapture. Ang maiiwan, yung mapapahamak.
Kaya nagkaroon po ngayon ng usap-usapan yung mga manggagawa. Pag daw si Brad Eli ay kinukuha na sa rapture, umaakad na sa lupa, sabi ng mga manggagawa, kahit Sister Luz, kahit daw sa pantalon ni Brad Eli, kakapit siya. Para daw siya makasama, wag siyang maiwan dito. Okay, kaya ito mga kapatid, di ba last time tinanong ko kayo, saan kayo dyan kung kayo papipiliin? Sa kukunin o sa maiiwan? May mga sumagot nung nakaraan, sa kukunin daw eh. Sabi ko, ako doon sa maiiwan. Ayun. Sa laban naman nung nakaraan, bumawi na kaagad sila. Brother Willie, pwede ba magpalit na sagot? Sabi ko, pwede. Doon na po ako sa maiiwan. Kasi nga, yung mga kukunin, maiiwan, yung binabanggit ni Jesus Christ, hindi naman tungkol sa rapture nga eh. Tama po ba? Armageddon ang tinutukoy doon. O ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating paksa, bakit hindi tungkol sa rapture ng mga Kristiyano? Ang salita ni Kristo na ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Naka-ready na po ba ang ating mga kapatid? Ang ating mga ka-Bible study, 61 na ang nandito po sa ating YouTube channel. Bakit hindi tungkol sa rapture ng mga Kristiyano ang salita ni Kristo na ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan? Bakit po ba sinasabi ni Brother Willie, dapat doon sa maiiwan? Kasi yung kukunin, yun nga yung hindi maliligtas. O ano batayan natin dyan? Basa. Dito po sa Mateo 24, 37, 42. Sundan nyo po ang aking pagbabasa. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Hinto tayo dyan saglit, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito pong ating binabasang mga talata, yung mga nakasulat dyan, ito po ay comparative. Paghahambing, pagtutulad. Ngayon, ano po ang sabi sa talatang 37? Balikan po natin kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ibig sabihin mga kapatid, mga ka-Bible study? Kung ano po ang naganap sa panahon ni Noe, pagparito ng anak ng tao si Jesus Christ, ganon din ang pangyayari. Nagkakaintindihan po. Sa mga nasa online, nakukuha nyo po yun. Kung ano yung settings sa panahon ni Noe. Ano ang mga ginawa ng mga tao sa panahon ni Noe. Ganon din naman sa panahon na si Jesus Christ, ang anak ng tao sa kanyang pagparito. Yun din ang ginagawa ng mga tao. Ngayon, ano-ano po ba yung ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe? Tuloy. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, yung binabanggit na pagkagunaw dyan, yun nga po yung pagdagsa ng malaking baha. Ano po, yung flood, baha, pangbuong mundo. Global flood po, mga kapatid. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, yung mga tao sa panahon ni Noe, sila'y nagsisikain at nagsisiinom. At nangag-aasawa at pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Pinagkakaabalahan ng mga tao
sa panahon ni Noe, ayan, pagkain, pag-inom, pag-aasawa. Si Noe naman, ang pinagkakaabalahan ng panahon na yon, kasama ng kanyang pamilya, yung gawain na ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Yung daong naman. Tama po? Ngayon, nung magawa na po yung daong, mayari na yon, eto na, pumasok na ngayon si Noe at ang kanyang pamilya doon sa daong. Ano ngayon ang nangyari? Tuloy ang basa. At hindi nila nalalaman, hindi alam ng mga tao sa panahon ni Noe, hanggang sa dumating ang pagunaw, yung baha, at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Eto na. Si Noe at ang kanyang pamilya pumasok na sa daong. Ano ngayon ang sumunod na pangyayari? Hindi nalalaman ng mga tao sa panahon ni Noe hanggang sa dumating ang pagunaw, yung baha. At sila'y tinangay na lahat. Ano ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Sa panahon ni Noe, yung mga inalis, yung mga kinuha, tinangay ng baha, inalis dito sa lupa, sila yung mga napahamak. Amen. Ngayon, ang naiwan at naligtas, sino? Si Noe at ang kanyang pamilya. Amen. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ang dapat nating maunawaan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, meron pala diyang mga kukunin, aalisin sa lupa. Yung mga kukunin, aalisin sa lupa, sila yung mga mapapahamak. Kagaya sa panahon ni Noe, inalis ng baha, tinangay ng baha. Sila yung mga nalipol. Amen. Ngayon, meron namang maiiwan. Kagaya sa panahon ni Noe, ang naiwan si Noe at ang kanyang pamilya, sila ang naligtas. Ngayon, pagparito ng Panginoong Jesucristo, may mga kukunin. May mga aalisin dito sa lupa. May mga mamamatay, ang ibig sabihin. Mapapahamak. Ngayon, meron namang mga maiiwan dito sa lupa. Sila naman ang maliligtas. Nagkakaintindihan po. Diyan po sa online po natin. Nakuha niyo po yung punto na yon. Hindi naman kasi tungkol sa rapture ng mga Kristiyano, yung ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ipinakita nga dito na sa panahon ni Noe, may mga kinuha, inalis, tinangay ng baha. Sila yung napahamak. Pero yung naiwan sa lupa, si Noe yun at yung kanyang pamilya, sila ang naligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po rapture ang pinag-uusapan natin dito, ha? Nililiwanag ko lang po yan. Yung pinagkamali ang rapture ni Brad Eli at ng ibang mga pastor, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, yun nga po'y sa labanan sa Armageddon. Ano dapat nating maintindihan diyan? Sa labanan sa Armageddon, may mga mamamatay. Sila yung mga mapapahamak. Ngayon, meron namang mga maiiwang buhay. Pagka po nangyari na po yung labanang Armageddon, yung mga maiiwang buhay, sila yung mga maliligtas. Amen! Nagkakaintindihan po. 62 ang nasa YouTube Live.
Ang ipinakita po sa ating halimbawa nung mga naiwan na naligtas, kagaya sa panahon ni Noe. Yung mga tinangay ng baha, inalis dito sa lupa, sila yung mga napahamak. Mga nalunod sa baha, nalipol, napahamak. Ang naiwan sa lupa na buhay, si Noe at ang kanyang pamilya. Sila naman yung naligtas. Ganon din ang mangyayari sa Armageddon. Yung mga kukunin, sino sila? Yung mapapatay sa labanan sa Armageddon. Sila yung kukunin. Sila yung mga mamamatay at magiging pagkain ng mga uwak, ng mga ibon. Ngayon, sa Armageddon na yan, meron namang mga matitirang buhay, maiiwang buhay dito sa lupa. Nagkakaintindihan po ba? Kaya nga, di ba sabi ko, kung tayo papipiliin, doon tayo sa maiiwan, huwag tayo sa kukunin. Amen. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Huwag tayong lulugar doon sa kukunin. Dapat doon tayo sa maiiwan. Kasi yung mga kukunin, aalisin dito sa lupa, mga mapapahamak yun. Sila magiging pagkain ng mga ibon. Kasi yung kanilang mga bangkay, di ba, dahil sa labanan sa Armageddon, yun ang mga kakainin ng mga ibon. Ngayon, yung mga may iiwang buhay, dun po sa labanan sa Armageddon, yun po ang mga maliligtas. O ngayon, anong katunayan, mga kapatid? Katunayan sa Biblia na talagang yung mga kukunin, yun ang mapapahamak. At yung maiiwan, yun ang maliligtas, magiging dapat. Basahin natin kay San Lucas naman. Sa 17:26 hanggang 27. Ganito po ang ating mababasa. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Si San Lucas naman po ang ating binabasa. Tuloy. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ayan, pinatunayan sa atin ni San Lucas. Talagang yung mga naiwan, ang naligtas si Noe yun at yung kanyang pamilya. Kasi sila nga yung nasa loob ng daong. Tama po. Ngayon, yung mga nalunod sa baha, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, hindi naniwala sa pinangaral ni Noe, sila yung napahamak. Tama po. Ang naiwan dito sa lupa, yung 8. At mula sa 8, nagparami uli. Nagpalaanakin. Kaya dumami uli ang tao. Amen. Nagkakaintindihan po, malino po, masala po, kalugurang pengari kapatid. Naintindihan niyo po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? O kaya, yung natutunan natin na yung kay Brad Eli, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, pakita po na po sa basurahan. Payag po ba yung ating mga kasama dyan sa online? Yung mga natuto po kay Brad Eli, yung mga closet, exiter sa MCGI, kung dala nyo pa rin po yung turo ni Brad Eli na ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, sa rapture yan, pwede ho bang pakitapon na sa basurahan? Nung araw po kasi, nung ako'y nasa programa ni Don Manolo Fabis, di radyo yun may mga tumatawag na caller. Pag yung caller ang gusto yung kanyang boses nadididig din niya, meron siyang radio monitor nagpi-feedback, umuugong. Ang lagi sinasabi ni Don Manolo Fabis sa caller, pwede bang yung radio mo ipakitapon mo sa bintana?
Ayan. Ibig sabihin, nakaka-istorbo yung kanyang radyo, yung kanyang monitor. Nag-feedback. Pwede ba ikaw pakitapon mo sa bintana? Ang ibig na sabihin, paki-off, paki-sarado yung kanyang monitor na radyo. Yun din na sinasabi ko ngayon sa ating mga closet exiters sa MCGI. Kung hanggang ngayon dala nyo pa rin yung maling turo ni Brad Eli na yan, tapon nyo na yan. Meron kasi mga exiters, kaya ayaw din nila sa akin, hindi nila ako kursunada. Kasi dala pa rin nila si Brad Eli. Si Brad Eli pa rin nasugo sa kanila. Kaya pag narinig nila ako na may sinasabi kong tutol kay Brad Eli, ayaw nila nun. Kasi tutol lang sila kay KDR. Si KDR lang hindi nila matake, masikmura si KDR. Pero kay Brad Eli, okay sila doon. Wala silang nakitang problema kay Brad Eli. Kaya nga po ako, yung pagiging exiter ko sa MCGI, kumbaga nabubukod, naiiba. Kasi from 2009, sinabihan ko na ang mga nasa MCGI, huwad. Hulaan yung mga leader nyo na yan. Hindi mga tunay na sugo ng Diyos yan. Yung ibang exiters, nagising lang after po na mamatay na si Brad Eli. Doon lang sila natauhan. Kasi nawala na yung Bible exposition, nawala na yung pangangaral sa radio television, pinalitan ng concert, pinalitan ng game show ni KDR. Di obvious talaga na hindi na talaga para sa pangangaral ng salita ng Diyos yung ginagawa ni KDR. Kaya maraming exiters na dismaya, bumitaw. Pero sa puso nila, si Brad Eli pa rin nasugo. Walang maling itinuro si Brad Eli. O ito lang pong pinag-uusapan natin ngayon. Isa sa maraming maling turo ni Brad Eli yan. Ngayon, doon po sa aking libro, meron po doong isang chapter, nakalagay doon, Digmaan ng Doktrina. Yung libro ko. Yan, dito po sa Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay ni Brother Willie Santiago. Kung kayo po ay interesadong malaman pa yung mga maling doktrina ni Brad Eli Soriano, nandyan po sa libro na yan. Nag-ukol po ako ng isang chapter, Digmaan ng Doktrina. Doon ko po inilatag yung mga maling doktrina ni Brad Eli na aking tinutulan at pinamalian. Yan, yun pong Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay ni Brother Willie Santiago bago po matapos ang taong 2025. Siguro po mga bandang buwan ng Nobyembre o early December, maging available na po yung booklet na yan. 50% po ng magiging proceeds ng booklet ay tulong po sa church, tulong po sa iglesia. At yan po yung aking maiiwang legacy na po. Legacy para po sa next generation. Kaya pagka kayo po ito mangkilik sa libro, yun po ipagsuporta na rin po para sa church, para po makapagpatuloy po itong ating pangangaral. Ngayon, balik po tayo sa ating tinatalakay, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, hindi po yan tungkol sa rapture. Amen. Wag po tayong, wag nating mapagkamalian na yan po ay rapture. Ayan, may nagpapa-shout out, Esmeralda. Parang yung yung batang aking inalagaan nung araw sa Apalit, si Esmeralda. Hindi na po ako masyadong magsa-shoutout ngayon at pang Martes at pang Huwebes yung shoutout. Pagkasama ko po si Brad Edwin, siya po yung taga-shoutout. Siya po yung taga-basa ng mga bati. Pagka po Martes at Huwebes, doon na lang po kayo magpa-shoutout, ha? Pag Linggo po kasi paksa.
yung ating ginagawa rito. O ngayon, maliwanag na po sa atin, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, hindi po tungkol sa rapture. Yan po pala tungkol sa Armageddon. No, na yung mga kukunin, aalisin sa lupa, mapapahama. Yung maiiwang buhay sa Armageddon, sila ang maliligtas. Ngayon, meron po rito akong nabasa, Brother Willie, doon po ako sa maiiwan. Yun ang kanyang comment dito. Kasi naintindihan niya yung maiiwan ng maliligtas. Yung kukunin ang mapapahama. Bago pa lamang yata si Esmeralda rito eh. Thanks, Pastor Willie. Anong oras ba ang tanungan? Hindi po kasi ang programa natin di gano'n ang format na may mga magtatanong na sasagutin ko po. Paksa po ito, paksa. Yung pang Martes at pang Huwebes po ang may mga tanong tayong sinasagot. Sunday po kasi ito, may paksa po talaga. Welcome po kayo dito sa programa. Ngayon, siguro po mas maganda kayo po mag-observe na lang, manood at makinig. Okay po? Hayaan nyo na po ako dito sa aking pagtalakay ng paksa na pinag-aaralan. Kailangan po kasing matapos ito. O ngayon, ganito. Mayroon po ngayong nasa online ang pinipili yung maiiwan. Kasi yun ang maliligtas. Kasi yung mga kukunin ang mapapahamak. Ngayon, ito naman po ang masasabi ko. Bilang mga Kristiyano po, hindi ho tayo kasama doon. Bilang mga Kristiyano, hindi ho tayo doon mapupunta sa maiiwan. Ngayon, yung mga narito po sa chapel, nagtitinginan. Kasi yung kukunin, mapapahama. Yung maiiwan, matitirang buhay, yun ang maliligtas. Ang tiyempo po niyan, ang timing niyan ay sa Armageddon. Armageddon, labanan. Labanan po yan. Pag si Jesus Christ at ang kanyang hukbo sa langit, papunta sa lupa para labanan ang Antikristo. Yung hukbo ng Antikristo na nasa lupa. Armageddon po yan, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat nating maintindihan, bago mangyari ang lahat ng yan, bago pa yung Armageddon, ang mga Kristiyano po'y wala na rito sa lupa. Na-rapture na. Naagaw na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga pong pag si Jesus Christ ay pumunta rito para labanan yung Antikristo, di ba may hukbo siyang kasama? Nakasakay sa mga kabayong maputi. Kasama niya ang mga Kristiyano. Yun nga yung mga na-rapture. Yung mga nakasakay sa kabayong maputi. Amen. Nagkakaintindihan po. Yung hukbong nasa langit na sumusunod kay Jesus Christ, mga Kristiyano nga yung mga yun na nai-rapture na. Naging dapat na sa Diyos. Meron ng mga glorified bodies. Sila yung kasama ni Jesus Christ para sa pagpunta rito sa lupa, para sa labanang Armageddon. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Kaya sabi ko, wala tayo doon sa maiiwan din. Hindi rin tayo kasama doon. Kasama tayo ni Jesus Christ. Nagkakaintindihan po. Kaya dapat, diyan sa ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, opo, hindi tayo kasama doon. Kasi nauna na muna yung rapture, mga kapatid, mga ka-Bible study, bago po mangyari po yung Armageddon na yan.
Ganun pala. Amen. Opo, ganun po talaga yun. Pag alam po natin yung chronology, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa Biblia, una muna ang rapture. Aalisin ng iglesia ang mga Kristiyano, isasama ni Jesus Christ. Tapos meron pong 7 years na lilipas. After 7 years, babalik si Jesus Christ. Kasama na yung mga na-rapture para dyan sa labanan sa Armageddon. Amen. May mga nag-message pala sa akin, Brother Willie, matagal na akong nanonood sa'yo. Kaya lang, hindi ko pa napapakinggan yung paksa mo tungkol sa 4 na kabayo sa Apokalipsis. Meron pong special request. Brother Willie, baka naman pwede yung 4 na kabayo sa Apokalipsis, paksain mo rin. Kabayong maputi, kabayong mapula, kabayong maitim, kabayong maputla. Pati na rin yung 4 na hangin, Brother Willie. Gusto ko rin marinig na ipaksa mo. Gusto niyo ho bang marinig yon? Diyan sa mga nasa online, lalo yung mga galing sa MCGI, diyan sila mainit diyan sa mga 4 na kabayo, 4 na hangin. Kahit nga si Kapeding nung araw yan ang paborito yung mga 4 na hangin na yan 4 na kabayo. Gusto rin niyang madinig. Sige kako, ganito na lang. Pasalamat natin sa December 28. Sige, markahan nyo po sa inyong mga kalendaryo. December 28, pasalamat ng kapatiran. Magpapaksa ako ng tungkol sa 4 na kabayo, 4 na hangin. Yan. Kasi hinihintay daw nila ako magpaksa sa yung mga ganyang teksto ganyang mga topic. Kasi mga kapatid, yung Apokalipsis, magandang basahin talaga yan. Pagka ikaw naiintindihan mo na yung palang karamihang nakasulat sa Apokalipsis, hindi para sa Kristiyano. Hindi mo masyadong magiging paborito. Sana nakukuha niyo po yung punto ko. Kasi naintindihan ko yung Apokalipsis hindi naman ang maraming nakasulat dyan para sa Kristiyano. Kaya hindi ko masyado siyang favorite. Kasi hindi naman pala ako concerned doon Hindi pala ako involved doon sa mga nakasulat sa Revelation. Yung iba gusto 4 na hangin, 4 na kabayo. Gusto nga yung iba gusto makilala yung Antikristo Brother Willie, sino yung 666? Kilala mo ba ang 666, Brother Willie? Pagka nga naiintindihan natin yung nakasulat sa Bible, uunahin muna ni Jesus Christ ang rapture. Alisin ng Kristiyano dito sa lupa. Saka palang tatakbo yung 4 na kabayo. Saka palang iihip yung 4 na hangin. Amen! Ayan, di pa ako nagpapaksa para sa December, nagpapahapyaw na ako, mga kapatid. Oo. Yung mga interesado sa 4 na kabayo, ang dyan, hindi mo naman makikita yung 4 na kabayo tumatakbo dito sa lupa Kasi kung ikay Kristiyano, wala ka na dito sa lupa. Amen. Opo. Yung pagtakbo ng 4 na kabayo, sa Biblia, pag tumakbo na yan, para maghasik ng lagim dito sa lupa, ang magandang balita, wala na tayo dito sa lupa, tayong mga Kristiyano kasi nauna na po yung rapture. Inalis na po ang iglesia. Pag inalis na ang iglesia sa lupa, tatakbo na yung 4 na kabayo, pawawala na yung 4 na hangin. Amen. Kasi yung lahat ng iyan, para sa kapahamakan ng mga narito sa lupa. Kung naiintindihan nyo lang,
Yung mga paborito yung 4 na kabayo, 4 na hangin. Baka pag yan naintindihan nyo, di kayo makatulog sa gabi. Huwag nyo ko sisisihin na. Baka pagka yung napakinggan puro kakilabutan, puro mangingilabot kayo. Pag hindi na kayo nakatulog sa gabi, huwag nyo akong sisisihin na. Baka naman sabi, Brad Willie, huwag nyo na po ipaksa. Nagpao na lang ako sa inyo, ha? Kaya sabi ko, hindi ko masyadong favorite ang Apokalipsis, ha? Kasi, naintindihan ko na hindi naman pala para sa mga Kristiyano yan. Yung mga masyadong interesado sa Antikristo, sa 666, kung sino siya, sabi ko, ba't ba hindi kayo kay Jesus Christ mag-interesado? Sa Antichrist kayo interesado? Naloko na. Yung iba ho kasi, yung preference hindi no? Dapat ang preference mo tungkol kay Jesus Christ. Kilalanin mo muna si Jesus Christ bago yung Antichrist. Amen. Sangayon po ba yung ating mga nandito sa online? Dapat priority natin si Jesus Christ. Siya yung ating makilala. Yung iba agad gusto sa Antichrist kaagad na-focus Sige dahil may mga nagre-request, yun ang aking ipapaksa sa December 28. Tungkol sa 4 na kabayo sa Apokalipsis, 4 na hangin. Kaya lang, una ko na pong sinasabi, hindi naman tayo dapat maging concerned pa sa mga yan. It's not our concern. Yang tungkol sa 4 na kabayo, 4 na hangin. Pero dahil gusto nyo malaman, sige, pagbibigyan ko kayo. Pero wag nyo akong sisisihin na. Baka yan mapanaginipan nyo sa gabi, di kayo mapagkatulog. Para nung araw, aralan ng manggagawa, may nagsumbong na manggagawa kay Brad Eli. Brad Eli, ano ho masasabi rin sa kasama kong manggagawa? Kasi nadestino ng Palawan ang gusto Brad Eli, pagka kami matutulog na sa gabi, bubuksan yung radyo. Ang programa Gabi ng Lagim. Kasi noong mga 1990, di po ba yan ang libangan ng mga tao, yung mga sa radyo na yan, Gabi ng Lagim. Brad Eli, pag nakikinig ho kami ng Gabi ng Lagim, nananaginip tuloy ako na masama. Sabi nung manggagawa, sinusumbong yung kasama niya. Sabi na lang ni Brad Eli, kapatid, pasensya mo na. Baka yung kasama mo talaga malagim ang buhay nun. Kapaborito Gabi ng Lagim. Kaya yun sinasabi ko na sa inyo, yung mga nagre-request ng Apokalipsis, 4 na kabayo, 4 na hangin. Huwag niyo ako sisisihin na, baka sa pagtulog ninyo, mapanaginipan nyo ngayon, nakakatuwa, 81 ang ating mga nasa YouTube live. Brother Willie, yung sinasabi mo na aalisin na muna ang mga Kristiyano, irarapture na muna bago mangyari ang malaking kapighatian na yan, papunta sa Armageddon. Bakit Brother Willie mayroong nakasulat sa Mateo 24, 21, 22? Sige, basahin natin. Ano ba yung nakasulat dyan? Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Tatapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ng mga araw na yaon. Ayan, yun po yung isang ginagamit na talata na malaking kapighatian, mayroong mga hirang dito sa lupa. Si Brad Eli nung araw,
ang kanyang binibigay na paliwanag, narito sa lupa ang mga hirang, ang mga Kristiyano, ang iglesia. At darating si Jesus Christ sa panahon na nandyan ng malaking kapighatian. Kaya nga kung matatandaan nyo, ano sabi ni Brad Eli, mga kapatid, lahat ng mga hula na nasa Biblia, natupad na, naganap na. Isa na lang ang hindi pa nagaganap, yung malaking kapighatian. Kaya nga sabi ni Brad Eli, huwag na kayong mag-aasawa. Ano? Pinagbawal niya yung pag-aasawa noong mga 1990s, 2000. Kasi nga, lahat ng mga hula, nandyan na, natupad na. Ang isang hindi na lang natutupad yung malaking kapighatian. Kasi nakabasa si Brad Eli na may mga hirang. Dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yaon ng malaking kapighatian. O ito po ang sagot ko sa inyo agad mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung mga hirang na binabanggit po rito, hindi naman ang mga Kristiyano, hindi naman ang iglesia. Ito po ay mga lahing Hudyo, mga Israelita, na sa panahon ng malaking kapighatian, doon sila sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa panahong ito, ang Israel, ang mga lahing Hudyo, hindi mga believers kay Jesus Christ. Hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya kay Jesus Christ ngayon, ang iglesia, ang mga Kristiyano. Amen. Pero ang mga Hudyo ayaw nila kay Jesus Christ. Pero pagdating ng malaking kapighatian, at nandyan ang Antikristo, pinahihirapan ng mga Hudyo, ang mga lahing Hudyo, doon sila kikilala at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Marirealize ng mga Jewish people na ang tagapagligtas nilang kailangan, hindi ang Amerika. Ang kailangan nila si Jesus Christ. Kaya itong malaking kapighatian na binasa natin mga kapatid, mangyayari yan pag wala na ang iglesia, ang mga Kristiyano dito sa lupa. Amen. Yung mga nasa online, amen po ba? Yung mga hirang na tinutukoy dito, mga lahing Hudyo, mga lahing Israelita na magiging mananampalataya sa panahon ng malaking kapighatian. Mga kikilala at sasampalataya kay Jesus Christ. Kaya sa talatang 29 hanggang 30, ito ang mababasa. Tatapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung binabanggit dito na pagparito ng anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, yan po'y pagkatapos na po ng malaking kapighatian. Ang mga Kristiyano, nauna na pong alisin dito sa lupa bago pa ang malaking kapighatian. Amen. Kaya yung pagparito na ito ni Jesus Christ, hindi rapture yan. Naintindihan niyo po sa mga nasa online. Kasi sa Biblia po, may pagparito si Jesus Christ para mag-rapture. Para kunin ang mga Kristiyano, alisin dito sa lupa. Tama po, rapture yan. Ngayon, meron naman pagparito si Jesus Christ para naman tapusin ang malaking kapighatian, para naman tapusin ang Antikristo. Iba namang pagparito yun. Amen.
Huwag nating mapagkamalian na isa lang yon. Mauna muna ang rapture. Alisin ang mga Kristiyano, alisin ang iglesia sa lupa. Rapture ang tawag dyan. Pag wala na ang iglesia sa lupa, then mangyayari na po yung nandyan na yung malaking kapigatian. Nandyan na si Antikristo. Pahihirapan ng mga lahing Hudyo. Ngayon, si Jesus Christ babalik para tapusin ng malaking kapigatian, para tapusin ang paghahari at kalupitan ng Antichrist. Amen! Praise the Lord. Hallelujah! Ayan, 89 ang nasa YouTube Live. 91 na ang mga nasa YouTube Live. Nakakatuwa naman, kahit araw ng linggo. Nung isang gabi po, mga kapatid, umabot pa ng 120 plus. Noong na-guest natin si Brother Dike, nung kami mag-streaming ng cross-streaming. Maraming natuwa po doon. Brother Willie, kailan uli kaya ganun mauulit yung cross-streaming? Sabi ko, pag-usapan uli namin ni DK. Siguro kahit minsan, once a month siguro, mapagbigyan natin yung clamor, yung request ng mga mga viewers natin. Once a month siguro, pwede natin gawin yun, ha? Yan, very clear. Ayan, salamat po sa mga naka-appreciate ng ating paksa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, may pagparito si Jesus Christ, bababa siya rito sa lupa. At yun po'y sa Israel. Kasi po, ganito si Jesus Christ, ang kanyang pakay talaga sa pagparito niya ay para tapusin ang malaking kapigatian. Kasi ang sentro ng malaking kapigatian ay ang Israel. Nandun din ang Antichrist. Kaya yun ang kanyang target. Israel at yung Antichrist. Bababa rito sa lupa si Jesus Christ. Hindi kagaya sa rapture, hindi naman siya bababa sa lupa. So, basahin ko po. Zacarias 14:2. Patuloy. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Sapagat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Sa Israel po ito, sa Jerusalem mangyayari. Ngayon, ano sabi? Tuloy. Kung magkagayi lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y nakipaglaban sa araw ng pagbabaka. Alam naman natin mga kapatid, di ba sa panahon ito, may mga bansa galit sa Israel. Yung malalapit na bansa, yung kanilang mga kapitbahay na bansa, galit sa Israel. Ngayon, kakampi ang mga bansa na yan sa Antichrist. Para ang Israel ay gipitin, para ang Israel ay pahirapan. Ngayon, sino darating para maging tagapagligtas ng Israel? Hindi naman ang bansang Amerika. Kasi po, sa ngayon, ang kaalyado ng Israel ay ang Amerika. Tama po ba? Kaya hindi siya magalaw ng ibang mga bansa kasi superpower pa si Amerika. Pero sa malaking kapigatian, hindi na superpower si Amerika. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa ngayon, malakas pa ang Amerika. Diba? Makapangyarihan pa siya. Pero sa panahon ng Great Tribulation, hindi na po Amerika ang superpower sa panahon na yun. Kaya ang Israel ay madali na siyang magipit ng ibang mga bansa na galit sa kanya. Kaya kailangan si Jesus Christ na ang sumaklolo at magligtas sa Israel. Amen! 97 sa YouTube Live. Kung magkagay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. Tuloy. At ang kanyang mga paa ng Panginoon,
ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. Nakikita niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, mismo ang Panginoong Jesucristo ang kanyang mga paa, magsisitayo sa bundok ng mga olibo. Lalapag si Jesus Christ, bababa siya sa Israel. Diyan po sa bundok ng mga olibo. Ano gagawin niya para makipaglaban nga sa mga bansang kalaban ng Israel? Tuloy sa talatang 5. At kayo'y magsisitaka sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Azel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Uzias na hari sa Huda. At ang Panginoon kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya. Yun po yung sinasabi natin. Pagdating ng Panginoon, kasama ang lahat na banal. Yun po yung mga naging dapat. Ano po? Mga nakasakay sa kabayong maputi. Amen. Yan po yung sinasabi ko na pagparito ni Jesus Christ. Iba yan sa rapture. Kasi pagparito ni Jesus Christ, bababa siya mismo dito sa mundo. Partikular po sa bansang Israel. Katunayan po na talagang iba po yung rapture. Iba po rito sa, ito na po yung second coming. Second coming po yan, para sa judgment. Basahin natin ng Judas 1:14-15. Ganito po nakasulat, mga kapatid. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ng lahat na masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya na mga makasalanang masasama. Napasin niyo po mga kapatid, ito po'y tungkol na sa paghuhukom. Pagparito ng Panginoon, kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Kasama ng Panginoon ang kanyang laksa-laksang mga banal upang isagawa ang paghuhukom. Hindi rapture yan. Paghuhukom na yan eh. Tama po. Kasi ang rapture, ito pong nasa unang Tesalonica 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, ang rapture sa hangin lang. Nandiyan lang si Jesus Christ, hindi naman bababa dito sa lupa. Ang mga ira-rapture, sasalubong sa Panginoon sa hangin. Doon magtatagpo sa hangin. O yan ang rapture. Yung binasa natin, bababa si Jesus Christ sa Israel, sa bundok ng mga olibo, para makipaglaban. Armageddon yun. Nagkakaintindihan po. Sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, 95 sa online, amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan natin to. Kasi yung mga dati nating kasama, hanggang ngayon po malabo pa rin sa kanila yan. Hindi nila naintindihan na si Jesus Christ, may pagparito siya, nandyan lang siya sa hangin, rapture.
May pagparito naman, bababa mismo sa lupa. Sa Israel. Bakit sa Israel? Kasi doon naman nag-start lahat eh. Doon siya isinilang. Doon siya lumaki. Doon siya nangaral. Tama po. Doon siya gumawa ng mga himala. Doon siya ipinako sa krus. Doon siya namatay. Doon siya nabuhay na maguli. Doon siya nag-take off papunta sa langit. Tama po. Mula Israel, take off papunta sa langit. Ngayon, mula sa langit, papunta sa lupa. Saan siya maglalanding? Sa Israel. Hindi siya Apalit, Pampanga. Naloko na. Po sa Israel. Nung araw na paniwala tayo ni Brad Eli, Brad Belvin. Pag bumalik si Jesus Christ, ang pupuntahan ay Apalit, Pampanga. At araw pa ng pasalamat yon. Yan po, nabudol po tayo doon, mga kasama. Si Jesus Christ, ang kanyang pupuntahang bansa, Israel, hindi naman Pilipinas. Ako po kasi ganun eh. Yung Biblia, binasa ko eh. Kita ko, Israel, doon siya pinanganak. Diba? Doon siya lumaki. Doon siya nangaral. Lahat ng kwento niya, doon nag-umpisi. Tapos pagbabalik siya, Pilipinas sa pupuntahan. Wala sa ayos. Ngayon, ganito mga kapatid. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Hindi tayo concerned doon. Hindi tayo kasama doon. Tama po. Yun po ay sa pagparito ni Jesus Christ sa Armageddon. Kukunin, ibig sabihin, mga mapapahama, mamamatay sa Armageddon. Ngayon, may iiwang buhay, ibig sabihin, sila yung makakasurvive sa Armageddon, sa labanan. May iiwang buhay dito sa lupa. Gagawin. Yan sa mga maiiwang buhay na yan. Pagkatapos ng labanan sa Armageddon, basahin natin. Jeremias 37,19. Sundan niyo po ang basa. Ito nakasulat. Jeremias 37. Ay, sapagkat ang mga araw na yaon ay dakila, na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Mga kapatid, yung malaking kapighatian, tinatawag din po yung panahon ng kabagabagan ng Jacob. Jacob, Israel. Jacob's trouble sa English. Yan po ang Great Tribulation. Ngayon, meron pong mga makakaligtas, survivor sa Great Tribulation. Mga Israelitang survivor, mga lahing Hudyo. Survivor po sila. Sila nga yung maiiwang buhay. Ano gagawin sa mga maiiwang buhay? Talatang 19. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Mga kapatid, nakikinig po ba yung mga nasa online? Yung mga survivors na mga lahing Hudyo, mga lahing Israelita, survivor ng malaking kapighatian, survivor ng Armageddon na digmaan, mga naibang buhay, ano gagawin nila? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Hindi MCG, ayan. Nabudol tayo dyan. Kasi pag si Brad Eli, binabasa yan mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Sister Luz, sa maraming iglesia ng Diyos sa Pilipinas, sino ang tumutupad ng hula na iyan? Sagot ni Sister Luz, tayo po, Brad Eli. Kasi Sister Luz, dito sa ating pagsasama-sabang ito, linggo-linggo ang pasasalamat. Diba? Pagka nga hindi natin iaayos yung schedule ng pasalamat, magiging araw-araw pa yan, Sister Luz. Kaya ang titibay ng mga miyembro, di po ba, napatibay ni Brad Eli.
Dito lang sa atin madalas ang pasasalamat. Kasi katuparan ng hulayan. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Yung pasalamat na yan, tinig ng nagsasaya. Sa apalit, tinig ng nagmumura. Naloko na. Araw ng pasalamat, nagmumura si Bradele. Minumura yung mga pastor. Minumura yung mga tumututol sa kanya. Di po ba? Lalo nung panahong ako yung nag-exit, noong 2009 na yan, 2010. Di po ba ako yung laman ng pasalamat nila? Minumura ako doon. Pati nanay ko po sinasama sa pinagsasalitaan ni Brad Elien ng kung ano-ano. Ito po'y tinig ng nagsasaya. Pagpapasalamat na nagsasaya, hindi nagmumurahan doon. O ngayon, mayroong mga exiter, tinatanong ako, Brad Willie, ano masasabi mo kay Sunny? Kasi may video si Sunny na nagmura. Si Sunny, yung isang KNP nila. Sabi ko, yan ba pag-uusapan pa ba natin yan? Sabi ko, dapat hindi nyo pinag-uusapan yan kasi ano lang, napag-uusapan lang si Sunny. Yung bang pagmumura niya, nagugulat pa ba kayo doon? Si Brad Eli nga kakoy, malutong magmure. Yung pa kako ang hindi magmura. Tumatanggi nga ka, Brad Eli, talaga itatanggi. Hindi aamin yan. Kaya mas maganda kako, huwag pag-usapan. Di ba? Big deal kung nagmura, talaga namang ganun ang mga bibig nila. Ngayon, nagsisinungaling. Talagang wala tayong magagawang magsasabi ng totoo yung mga yan. Kaya sabi ko doon sa kausap ko, mabuti pa wag na lang pag-usapan. Kasi, pag yan ay pinag-usapan, sasagot si Sunny, magdi-deny, papanoorin ng tao, aabangan ng kanyang pagsisinungaling. Di makakahatak pa ng views, di ba? Misa makikinig kayo, misa kasi yung mga extra dapat makikinig din sa akin eh. Kasi ako nga yung nauna eh. Ako nga ang lolo ninyo eh. Diba? Ako nga yung nauna dyan at kabisado ko ang galawan ng mga yan. Ngayon, ganito. Yung mga survivor ng malaking kapighatian, mga survivor ng Armageddon, mga naibang buhay, ano gagawin nila? Magpapasalamat sa Diyos. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila hindi magiging maliit. Ito yung mga naibang buhay. Ano gagawin ng Diyos diyan sa mga naibang buhay? Pararamihin. Hindi MCGI yan. Ang hinulaan na pararamihin, yung mga magiging survivor ng malaking kapighatian, yung mga makakaligtas sa digmaan ng Armageddon. Amen! Pararamihin ng Diyos. Paano pararamihin, Brother Willie? Di manganganak ng manganganak. Brother Willie, manganganak sila? Oo. Kasi yun ang paraan sa lupa para magparami. Tama po ba? Kasi yung pagpaparami, kalooban ng Diyos yan. Na ang dumami yung mga sumasampalataya sa Diyos, kumikilala sa Diyos. Amen. Di ba yan ang utos niya kay Adan at Eva? Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, kalatan ninyo ang lupa. Kaya lang hindi nga nagawa ng mag-asawa yan nung sila matuwid pa sa harap ng Diyos. Nagawa nila yan nung sila'y nagkasala na. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? O kaya nga nung dumami mga tao at naging masasama, sa panahon ni Noe, ginawa ng Diyos, nilipol naman niya. Pinatay niya sa pamamagitan ng baha. Tapos nung matira yung 8, si Noe, pamilya niya, muling nag-utos ang Diyos, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, kalatan ng lupa. Yun talaga gusto ng Diyos. Itong lupa na ito, makalatan, dumami ang mga taong matutuwid. Mga kumikilala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos.
O ito pong mga survivors ng malaking kapigatian, survivors ng Armageddon, mga kumikilala sa Diyos yan, sumasampalataya sa Diyos yan. Kaya yan ang pararamihin ng Diyos. Amen! Amen po, brother. Iba ka talaga, Brad Willie Santiago. The best ka po. God bless. Ang the best po si Jesus Christ. Ang Holy Spirit po. Si Brother Willie po instrumento. Kaya nga po yung iba na nagsasabing hindi na raw kailangan ng mangangaral. May Biblia naman at nandiyan naman ng Holy Spirit. Mga Exeter kasi sila na napaso na diyan sa mga nagpapakilala ng sugo. Ako po, hindi ko kailangan magsabi sugo si Brother Willie. Hindi ko kailangan sabihin yun. Mga tao naman na makaka-appreciate. Ang tao naman na makakaramdam nun. Tama po ba? Hindi kailangan manggaling sa bibig ko. Ngayon, yung sinasabi ng ibang Exeter, hindi na kailangan ng mangangaral, may Biblia naman, may Holy Spirit naman. Sabi ko nga sa inyo, pwede ba naman yung Biblia, magsalita na lang. Pagbukas ng pusa. Sa Superbook, pwede yun, Superbook, doon sa animation. Kusang bumubukas si Superbook. Oo. Pero in reality, hindi pwede namang walang Biblia, wala namang hahatid ng aral ng Panginoon, ng salita ng Diyos sa mga tao. Kung kayo natisod kay Brad Eli yun, ibahin nyo si Brad Willie. Amen. Magkatunog lang, Eli, Willie. Magkatunog lang. Pero magkaiba kami ni Brad Eli. Tindihin niyo muna yung ating paksa bago yung mga tunay na iglesia na yan. Oo, sa pang-Martes at pang-Huwebes, 102 ang ating mga ka-Bible study. Yan. Amen po. The best ka po, Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Yan ang dapat pinupuri. Si Jesus Christ ang dapat itinataas. Mga kapatid, si Jesus Christ po ang the only sensible preacher in our time. Para kay Jesus Christ yun. Para kay Jesus Christ yun. Hindi kay Brad Eli yun. Sana mayroon ding online worship, Brad Willie. Meron po. Pwede po kayong magpa-add doon po sa aming group. Kasi yun para sa mga interesado po at gustong pag Sunday mayroong madaluhan kahit sa online yung mga awit sa Panginoon, mga panalangin. Pwede po yun. Mag-message lang po kayo kung kayo po ay interesado. Ngayon, tuloy ko na po yung ating paksa. Yung pararamihin sa aklat ni Jeremias, sa hula ng propeta Jeremias, hindi MCGI yun. Si Abuan Live TV, paki-add po ako. Mag-message lang po kayo sa aking messenger. Pakibigay na lang nga yung aking messenger dito sa mga interesado. Doon po tayo magkaroon ng komunikasyon, sa mga gusto magpa-add po sa ating worship online. Ngayon, mabubuhay raw po si Eliseo Soriano ng 1,000 taon. Totoo po ba ito? Sabi ko sa inyo, huwag kayo nagtatanong ng hindi tungkol sa paksa Sige, pero sagutin ko ng kapiraso. Si Brad Eli, pagka binatay ko sa Biblia, mabubuhay siya pagkatapos ng 1,000 taon. Oo. Doon makakasama si Brad Eli after 1,000 years. Lilipas mo na 1,000 taon. Hindi makakasama roon sa unang pagkabuhay na maguli. After ng 1,000 years, doon pa lang si Brad Eli makakasama. Hanggang dyan lang muna kay Robert Villegas, Huwag ka nang humirit pa. Ngayon,
Bakit po ang tinitindigan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung pararamihin, mga lahing Hudyo, lahing Israelita. O ito po ang batayan. Huling talata po, Henesis 22:17. Ganito po nakasulat. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita. Kausap ng Diyos si Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham na sa pagpapala, pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sino po ang pinangakuan ng Diyos na kanyang pararamihin? Nangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang binhi. Hindi sa MCG ay nangako ang Diyos. Natatawa yung mga narito. Kasi nabudol tayo dyan ni Brother Eli, di ba? Sister Los, marami na ba tayo ngayon? Opo, Brother Eli, ang dami na po natin ngayon. Sabi ni Sister Los. Hindi naman para sa kanila yung nakasulat na hula. Tingnan nyo nga, pagka may eleksyon, hirap na hirap ang MCGI pag meron silang party list, hindi sumasampa ng kalahating milyon ng boto paano nga, hindi naman talaga marami yan? Pagka sila'y nag-Araneta Coliseum, may i-invite na mga politiko, hindi nakikilala ng politiko, yung ibang mga nakikita nilang mga babae doon, mga minors pa. Mga 12 anyos, 15 anyos, hindi pa mga butante yun. Mukha lang matatanda ang itsura. Nagmumukha lang manang yung mga 15, 16, 17. Akala ng mga politiko, mga butante lahat yung mga nakikita sa harap. Mga kabataan lang yun, mukhang manang lang. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang Israel po, ang mga lahing Hudyo, ano yan sa Panginoon? Hindi natin pwedeng baliwalain. Mahalaga sa Diyos ang mga lahing Hudyo dahil kay Abraham. Amen! Kasi si Abraham kaibigan ng Diyos. Si Abraham, mahal ng Diyos. Kaya mahal din niya ang mga lahi Israelita, mga lahing Hudyo. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga lahing Hudyo. Tama po. Sinubukan ni Hitler na burahin sa mundo ang Jewish people. Hindi siya nagtagumpay. Amen. Sa labanan, pag may kalaban ng Israel, ang Diyos ay tumutulong. Tama po. Hindi pinababayaang matalo talaga ang Israel. Bakit? Dahil kay Abraham yun. Diyan sa lahing Hudyo nang galing si Jesus Christ. Yan ang dapat po nating maintindihan. Kaya, itong ating paksa, mga kapatid, konting recap lang. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, hindi po yan rapture. Hindi tayo concerned dyan. Kasi ang mga Kristiyano mararapture muna bago mangyari yung ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dahil ito po'y magaganap sa Armageddon. Sa digmaan, Armageddon, sa panahon ng malaking kapighatian. Yung mga maiiwan dyan, survivors ng Great Tribulation, mga lahing Hudyo, pararamihin ng Diyos. Magiging palaanakin sila. Dadami ng dadami ang mga tao para po dyan sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Pangunahin po ang Israel. Ngayon po, yung mga labas sa Israel, mayroon pa rin pong pag-asa. Kasi ang paghahari ni Jesus Christ mula sa Israel, papunta sa buong mundo. Kaya yung ibang mga lahi na hindi Israelita, may pag-asa rin pong maligtas sa 1,000 years kung sila po ay kikilala rin kay Jesus Christ.
Apo. Bukas po ang tsansa ng kaligtasan sa 1,000 years sa lahat ng kikilala kay Jesus Christ bilang hari. Yes po. Yung talaga ang purpose niya sa Israel. Uupo siya bilang hari. Yes po. Ganun po talaga. Kaya yung mga bansa na labas sa Israel dapat kilalanin si Jesus Christ bilang hari sa panahon ng 1,000 taon. Para sila po ay mabigyan ng pag-asa sa kaligtasan. Yan. Salamat sa Diyos, my brother Willie Santiago na nangangaral, nagtuturo ng tama at mabuting balita ng Diyos nasa Biblia. Purihin ng Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pagkasangkapan sa atin, pagpapaunawa sa atin ng kanyang mga banal na salita. Sige po, yung ating mga prayer request, bigyan na po natin ngayong umaga ng pagkakataon bago po tayo tuluyang magtapos sa ating Bible study. 100! 100 po ngayon ang nandyan sa ating YouTube live, sa ating YouTube channel. Sige po, yung ating mga prayer request, yung bigay na natin dito sa screen. Yung taga Davao na meron pong lung cancer at brain cancer. Yung iba po diyang mga nasa online, bigay nyo lang po pangalan ng tao na may sakit, kung ano sakit karamdaman ng tao. Para po sa ating pagbibigay ng pagkakataon sa mga prayer request. Kay Lope Feble, lung and brain cancer. Sige po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, lung cancer, brain cancer, inuutusang mawala sa katawan ni Lope Feble. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa buong katawan ni Lope Feble. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Ruby Morada, high blood, vertigo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, high blood, vertigo, inuutusang mawala sa katawan ni Ruby Morada. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa buong katawan ni Ruby Morada. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Carlos Ramos, sakit sa baga. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa baga, inuutusang mawala sa katawan ni Carlos Ramos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa buong katawan ni Carlos Ramos. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Edgardo Gutierrez, varicose veins. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, varicose veins, inuutusang mawala sa katawan ni Edgardo Gutierrez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Edgardo Gutierrez. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Sherry Lu Camacho, bukol sa right breast, lagnat at sakit ng tiyan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, bukol sa right breast, lagnat at sakit ng tiyan, inuutusang mawala sa katawan ni Sherry Lu Camacho. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan at nilulusaw ang bukol sa right breast sa katawan ni Sherry Lu Camacho. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Venencio Garnica, bukol sa baga. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, bukol sa baga, nilulusaw kay Venencio Garnica. Sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa baga, buong katawan ni Venencio Garnica. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Edgar Lopez, hirap sa paghinga at sakit sa baga. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit sa baga, hirap sa paghinga, inuutosang mawala sa katawan ni Edgar Lopez. Sa dugo ni Jesus, kagalingan na ipagkaloob sa baga, buong katawan ni Edgar Lopez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Kay Noelin Pormilos, ubo at sipon. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ubo at sipon, inuutosang mawala sa katawan ni Noelin Pormilos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Noelin Pormilos. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Christopher Grabador, may tubig sa baga. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, tubig sa baga, inuutosang umalis at mawala sa katawan ni Christopher Grabador. Sa dugo ni Jesus, kagalingan na ipadaluyin sa baga at sa buong katawan ni Christopher Grabador. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, para sa ating lahat na mga nasa online, magtaas tayo ng ating kanang kamay. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. May pahabol po para kay Brother Jimmy. Request po na hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway. O sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, proteksyon at pag-iingat ay maipagkaloob kay Brother Jimmy upang hindi magtagumpay ang mga gawa ng kaaway laban kay Brother Jimmy. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, patuloy na pag-iingat ay maipagkaloob. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga pinag-pray natin, kung kayo po'y gumaling ngayon, tumanggap ng kagalingan, instant healing or gradual healing, magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesus. Gawa po tayo ng written testimony or short video testimony bilang pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang dito po muna ang ating Bible study. Nagtatapos na po ang ating programa, pero bago tayo tuluyang magpaalam, inaanyayahan ko po kayo para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal, dadakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa dugo ni Jesus, tanggapin mo po, Ama, ang aming tao sa pusong pasasalamat. Marami pong salamat, Ama. Sa umaga pong ito, binigyan mo po kami ng mabuting pagkakataon na kami magkasama-sama, makapag-aral at matuto ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Ama, sa araw-araw na mga pagdidigtas. Pag-iingat po sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na walang sawa mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin, Ama, sinasamba namin ang pangalan mo sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa mga oras pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama po namin sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Iwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po, Ama, ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala. Maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. Sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Tulungan mo po itong makapagpatuloy. Lakipan mo po ng iyong mga himala
ng iyong mga pagpapagaling upang ang iyong kabutihan, Ama, ang iyong pagmamahal ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapwa-tao, maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral at tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, pagpalain mo rin po ang booklet na Pinoy Walking Bible. Pagkaloob mo po, Ama, na ang booklet na ito ay makasuporta rin sa iyong banal na gawain. Ama, ang aming pansamantalang pag-iwahiwalay, pinagkakatiwala po namin sa iyong mapagpalang mga kamay. Sa aming gagawing mga paglalakbay sa daan, sa mga kalsada, sa dugo ni Jesus, patuloy po pong ipagkaloob sa amin, Ama, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Ilayo mo po kami sa lahat ng mga kapahamakan, sa kamay ng masasamang tao, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Ilayo mo rin kami, Ama, sa sari-saring mga sakit at mga karamdaman na nasa aming paligid. Ama, alalahanin mo po ang aming mga anak. Ang mga musbos na mga bata na ipinagkatiwala mo po sa aming mga pananagutan. Tulugan mo po kami, Ama, na maging mabubuting magulang sa aming mga anak. Gabayan mo po ang aming mga anak. San man sila naroroon, huwag mo pong pabayaan na sila'y mapariwara, maligaw ng landas. At Amang Banal, ipagkaloob mo po na ang aming mga anak ay maakay din po namin at makasama sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Sa umaga po ito, Amang Banal, kami po'y sumasampalataya ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos Ama, salamat po Diyos Espiritu Santo, salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga sa ating Bible study. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong mga pagmamalasakit, suporta na ipinagkakaloob. Kaya po nakakapagpatuloy po ang ating programa. Patuloy po tayong samahan, ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Paalam na po at magandang araw sa inyong lahat.